Ang sementeryo ay madalas nating itunuturing na huling hantungan. Isang banal na lugar kung saan ang mga yumao ay sa wakas ay nakakapagpahinga na mapayapa. At ang mga naiwang pamilya ay nakakahanap ng kaunting kapanatagan sa gitna ng matinding pangungulila. Ito ay isang espasyong napupuno ng mga luha, panalangin at mga alaalang ipinagkakatiwala sa lupa. Ngunit paano kung ang mismong taong inatasan upang magbantay, mag-ingat at magpanatili ng kaayusan sa mga libingang ito ang siya pala magiging ugat ng isang karumaldumal at hindi mapaniwalaang krimen? Paano kung sa likod ng mga matatayog na pader at magagandang damuhan ng isang marangyang sementeryo ay nagtatago ang isang madilim na katotohanang lalabag sa pinakapundasyon ng moralidad ng tao? Noong May 14, 2018, isang nakakangatugtuhod at kasindak-sindak na lihim ang nabunyag sa loob ng isang kilalang pribadong memorial park sa lungsod ng Angeles, Pampanga. Ang akala na marami na simpleng sumbong lamang ng pagnanakaw ng ari-arian o alahas ay nagbukas sa isang madilim at nakakahindik na katotohanan na yumanig sa buong bansa. Ito ay isang kwento ng kasakiman, matinding paglapastangan at isang uri ng krimen na lalabag sa dignidad ng tao, buhay man o patay. Isang paalala na kung minsan ang mga buhay ang dapat mas katakutan kaysa sa mga kaluluwa ng mga pumanaw na. Bago pa man naging tampok sa mga pambansang balita ang sementeryo ng Angeles City, isang pamilya muna ang dumaan sa isang napakatinding pagluluksa at pagsubok. Noong April 2018, eksaktong isang buwan bago ang sorpresang operasyon ng mga otoridad, ang tahimik at masayang buhay ng pamilya Valentino ay tuluyan na bago at nawalan ng kulay. Si Clarissa Valentino, 27 years old, ay isang babaeng hinahangaan at minamahal na marami sa kanilang komunidad. Bukod sa kanyang angking kagandahan, biyaya ng pisikal na kaanyuan, at maayos na pangangatawan, siya ay nagtataglay din na matalas na kaisipan. Nagtatrabaho siya bilang isang assistant manager sa isang prestiyosong bangko sa lungsod. Siya ay kilala ng kanyang mga katrabaho at kliyente sa kanyang katalinuhan. Walang kapantay na dedikasyon sa trabaho at likas na mabuting pakikitungo sa kapwa. Isang taon pa lamang ang nakakalipas mula nang ikasal siya sa kanyang kabiyak na si Raymond Valentino, 30 years old, na isa namang matagumpay at kilalang negosyante sa lalawigan ng Pampanga. Bagamat wala pa silang anak, punong-puno ng pangarap ang mag-asawa. Maganda ang kanilang kalagayang pinansyal, may maayos na tahanan at may maliwanag na kinaharap na naghihintay sa kanila. Ngunit sa isang kisap mata, ang lahat ng pangarap at planong iyon ay tila parang bulang naglaho. Isang karaniwang hapon habang abala sa kanyang mga dokumento sa bangko, biglang nakaramdam na matinding sakit sa ulo si Clarissa. Sa loob ng ilang segundo, nawalan siya ng malay at bumagsak sa sahig. Agad siyang isinugod ng kanyang mga kasamahan sa pinakamalapit na ospital. Ayon sa opisyal na ulat ng mga doktor, si Clarissa ay nakaranas ng isang malubhang brain aneurysm, isang biglaan at traidor na kondisyon kung saan ang mahinang bahagi ng ugat sa utak ay pumuputok ng walang paunang babala. Sa kabila ng mabilis na medikal na atensyon at pagsisikap ng mga pinakamagagaling na doktor, hindi na umabot ng buhay si Clarissa. Napakabigat at halos hindi tanggapin ng pamilya, lalo na ng kanyang asawang si Raymond, ang bigla ang pagpanaw ng kanyang kabiyak. Ang burol ni Clarissa ay binalot ng labis na dalamhati at iyak na umaalingaw sa kapilya. Sa huling araw ng kanyang paglalamay, bilang pagpupugay sa kanyang kagandahan, pinili ng pamilya na bihisan si Clarissa ng kanyang paboritong disenyong puting bestida. Ang damit na madalas niyang suotin sa mga espesyal na okasyon. Upang ipakita ang kanyang walang hanggang pagmamahal at sumpa ng katapatan, isinuot din ni Raymond sa daliri ng kanyang asawa ang kanyang custom-made na singsing sa kasal, isang mamahaling white gold ring na may 1.5 karat na diamante na may nakaukit na inisyal ng kanilang mga pangalan sa loob. Matapos sa mga huling panalangin at iyakan ng pamamaalam, inihatid si Clarissa sa kanyang huling hantungan sa isang tahimik, sementado at eksklusibong memorial park sa Pampanga. Inakala ng lahat ng dumalo na doon ay ligtas na,
at sa wakas ay makakapagpahinga ang kanyang labi. Walang sino man kahit ang kanyang nagluluksang asawa ang nag-isip na ang pamamaalam na iyon ay simula pa lamang ng isang mas malaki, mas madilim at mas masahol na bangungot. Habang sinusubukan ng pamilyang Valentino na dahan-dahang bumangon mula sa matinding pigati at tanggapin ang katotohanan, isang lalaki naman ang patuloy na namumuhay sa loob ng sementeryo na tila walang anumang nagaganap na kakaiba sa kanyang paligid. Si Amado Pineda, 45 years old, ay ang permanenteng sepulturero sa nasabing Memorial Park. Si Amado ay hindi ordinaryong manggagawa sa sementeryo. Masasabing dito na sa loob ng mga pader na ito, umiikot ang kanyang buong buhay mula noong siya ay isilang. Minana niya ang trabahong ito mula sa kanyang ama na naging sepulturero rin ng mga patay. Sanay siya sa amoy ng basang lupa, sa katahimikan at lamig ng mga gabi sa gitna ng mga hilera ng nicho at sa presensya ng mga yumao. Para sa kanya, ang sementeryo ang kanyang tahanan at ang mundong labas ay isang banyagang lugar. Hindi nakapagtapos ang pag-aaral sa mataas na paaralan si Amado dahil sa kakapusan sa pananalapi at kawalan ng interes. Wala siyang asawa, walang anak, at namumuhay bilang isang matandang binata sa isang maliit na konkretong silid na ibinigay ng pamunuan ng sementeryo sa likurang bahagi ng ari-arian. Ayon sa mga kwento ng mga nakakakilala sa kanya noong kanyang kabataan, minsan siya nanligaw sa isang babae sa kalapit na barangay. Ngunit nang siya ay tanggihan o mabasted dahil sa kanyang kakaibang ugali at trabaho, tuluyan na siyang nawalan ng gana na maghanap na makakasama sa buhay. Naging labis siyang tahimik sa mga sumunod na taon. Bihira siyang makipag-usap kahit sa mga kapwa niya manggagawa at halos hindi lumalabas ng sementeryo maliban na lamang kung kailangan bumili ng kanyang mga personal na pangangailangan o pagkain. Sa mata ng mga opisyal na Memorial Park at ng mga pamilyang bumibisita sa kanilang mga yumaong kamag-anak, si Amado ay itinuturing na isang tapat, masunurin at masipag na manggagawa. Wala siyang record ng pakikipag-away, hindi siya nagrereklamo sa kabila ng mababang pasahod, at palagi siyang naroroon tuwing umaga upang maglinis ng mga tuyong damo, mag-ayos ng mga natumbang bulaklak at magukay ng mga bagong libingan. Siya ay tila isang anino na bahagi na ng tanawin sa sementeryo. Isang taong naroroon upang gawin ang maruming trabaho, ngunit hindi binibigyan pansin o pinapansin ng sinuman. Subalit, sa likod ng kanyang tahimik, masunurin at tila inosenteng pagkatao, may isang madilim, baluktot at nakakangilabot na kulto ng pag-iisip na unti-unti nang nabubuo sa kanyang matagal na pag-iisa. Ang gabi-gabing pananatili sa tabi ng mga libingan at ang kawalan ng normal na pakikipag-ugnayan sa mga buhay na tao ay nagbunga ng isang malubhang patolohiya sa kanyang isipan na hindi napansin ng sinuman. Ilang araw matapos ang marangya at dinagsang libing ni Clarissa, nakaramdam ng isang kakaiba at hindi mapigilang pananabik si Amado. Ang imahe ng magandang babae sa loob ng mamahaling kabaong ay patuloy na naglaro sa kanyang imahinasyon. Noong gabi ng May 12, 2018, dahil sa hindi niya na niya kayang suluhin ang kanyang nararamdaman, nagpasya siyang imbitahan ng isang kanyang kabarangay at malayong kakilala na si Efren Castro, 38 years old, upang makipag-inuman sa kanya. Ang paanyayang ito ay labis na ikinagulat ni Efren dahil kilala si Amado sa buong baryo na isang taong hindi pala kaibigan at mas gustong uminom na mag-isa sa dilim ng sementeryo. Gayunpaman, dahil sa pakikisama, tinanggap ni Efren ang paanyaya. Habang lumalalim ang gabi at unti-unti nang sumasayad ang alak sa kanilang mga sistema, nagiba ang takbo ng kilos at kwento ni Amado. Ang kanyang karaniwang katahimikan at pagiging mahiyain ay biglang napalitan ng isang mapagmalaki, mayabang at tila nanunuksong tono. Sa gitna ng kanilang usapan, lumapit si Amado at bumulong kay Efren tungkol sa isang napakalaking jackpot na nakuha niya sa loob mismo ng sementeryo nitong mga nakaraang araw. Upang patunayan ang kanyang sinasabi, kinapkap ni Amado ang kanyang bulsa at inilabas ang isang mamahaling singsing na ginto na may malaki at kumikinang na diamante. Ang singsing na walang duda ay pagmamay-ari ng isang marangyang pamilya at kinuha mula sa isang bagong libing.
Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang kwento at ang mas matinding kilabot ay paparating pa lamang. Habang nakatitig si Efren sa singsing ng may matinding pagkabigla at kaba, mas lalo pang naging madilim at personal ang mga ibinahaging detalye ni Amado. Sinabi niya na ang babaeng pinagkunan niya ng singsing ay napakaganda, bata pa at sariwa pa ang katawan dahil hindi pa matagal na naililibing. Mayabang at walang bakas ng hiyang ipinagmalaki ni Amado na ilang gabi na niyang kasama ang katawan na magandang babae sa loob mismo ng kanyang maliit na silid sa sementeryo. Ipinahiwatig niya sa kanyang mga malalaswang salita na hindi lamang simpleng pagnanakaw ng alahas ang kanyang ginawa, kundi may naganap na mas masahol, mas karumal-dumal at mas malalim na paglapastangan sa mismong bangkay ng babae. Sa matinding takot, dumi at kilabot na naramdaman, hindi agad nakapagsalita si Efren. Mas lalo siyang niyanig ng takot nang anyayahan pa siya ni Amado na tumayo at pumasok sa loob ng silid nito upang makita na sarili niya mga mata at kung gusto niya ay makibahagi sa kanyang ginagawa. Sa kabila ng kanyang kalasingan, alam ni Efren na hindi ito simpleng biro, kwentong lasing o gawa-gawang istorya upang manakot. May totoong krimen, isang krimeng labag sa batas ng Diyos at tao na nagaganap sa mga sandaling iyon. Nagkunwari si Efren na masakit ang tiyan at inaantok na dahil sa alak o pumatapos ang inuman at agad na nagmamadaling umuwi habang nanginginig ang mga tuhod. Kinabukasan, noong umaga ng May 13, 2018, hindi na nakatiis si Efren. Ang bigat ng kanyang nalaman at ang imahe ng singsing at ng kawawang babae ay hindi kayang dalhin ng kanyang konsensya. Alam niyang kung mananatili siyang tahimik, magiging kasabot siya sa isang malaking kasalanan. Agad siyang nagtungo sa lokal na himpilan ng pulisya sa lungsod ng Angeles upang isumbong ng detalyado ang lahat ng kanyang narinig at nalaman mula sa sepulturero. Dahil sa pagiging sensitibo, seryoso at kakaiba ng sumbong, hindi nag-aksaya ng kahit isang minuto ang mga otoridad. Agad na naglatag ng isang maingat, mabilis at estratehikong operasyon ang mga operatiba at intelligence officer ng Angeles City Police. Ayaw nilang mabulabog ang sospek na maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga ebidensya o pagtakas nito. Gabi ng May 14, 2018, bandang alas 9 ng gabi, tahimik at dahan-dahang pinasok ng isang pangkat ng mga armadong pulis ang pribadong Memorial Park. Sarado na ito sa publiko sa mga oras na iyon at tanging ang iilang malamlam na ilaw sa mga poste ng kalsada ang nagsisilbing liwanag sa malawak, tahimik at madilim na sementeryo. Gamit ang kanilang mga tactical flashlight na bahagyang tinatakpan upang hindi makalikha ng malakas na liwanag, dahan-dahang binaybay ng mga pulis ang madamong daan patungo sa isolated na silid ni Amado sa dulo ng sementeryo. Habang papalapit ang mga otoridad sa pintuan, tila nakatunog ang sepulturero dahil sa kaluskos ng mga tuyong dahon. Napansin ng mga pulis ang biglang pagpatay ng ilaw sa loob ng bahay at ang mabilis na pagbukas at paglabas ni Amado sa likurang pinto ng silid. Nagmamadali itong tumakbo sa dilim patungo sa dulo ng pader at pilit na umaakyat sa mataas na konkretong pader na nagsisilbing bakod ng sementeryo upang tuluyang makatakas patungo sa katabing sagingan. Ngunit bago pa man niya naitaas ang kanyang buong katawan sa ibabaw ng pader, mabilis siyang naabutan, pinalibutan at marahas na dinakip ng mga alertong pulis na nakatambang sa paligid. Habang pinipisika ng posas, napansin ng mga arresting officer na may mga sariwa at basang bakas ng putik ang kanyang mga kamay, braso at damit. Isang malinaw na patunay na nanggaling siya sa sariwang paghuhukay ng lupa kumakailan lamang. Nang masiguro na ang sospek ay kontrolado na at hindi na makakatakas, pumasok ang pinuno ng operasyon at ang ilang mga pulis sa loob ng maliit, mabaho at masikip na silid ni Amado. Doon ay tumambad sa kanila ang isang eksenang tila hango sa isang pelikulang nakakatakot at hinding-hindi nila malilimutan sa kanilang buong karera bilang mga tagapagpatupad ng batas. Sa ibabaw ng isang simpleng kahoy na kama, nakahiga ang katawan ng isang babae na natatakpan ng isang manipis at maruming kumot hanggang leeg. Namumutla ito, matigas sa mga kalamnan at halatang wala ng buhay. Agad na kinumpirma ng mga pulis base sa mga larawan at deskripsyon na ito
nga ang labi na nawawalang si Clarissa Valentino. Sa gilid ng silid sa isang lumang mesa, natagpuan ang ilang mga bote at lalagyan ng mga kemikal tulad ng formalin at iba pang ginagamit sa pagpreserba ng katawan upang hindi ito agad mabulok at mangamoy sa loob ng kwarto. May mga nagkalat ding iba't ibang damit ng babae, kosmetiko at iba pang personal na kagamitan ng biktima na kinuha mula sa kanyang kabaong. Agad na dinala si Amado sa himpilan ng pulisya habang ang kanyang silid naman ay agad na hinarangan ng yellow crime scene tape upang maprotektahan ang lugar. Ang mga forensic specialists at scene of the crime operatives o ang SOCO ay agad na tinawag upang magsagawa ng masusing pagsusuri sa katawan ni Clarissa at sa buong silid. Kinumpirma sa opisyal ng pagsusuri ng SOCO na ang bangkay ay puwersahang inalis sa kanyang opisyal na sementadong nicho sa pamamagitan ng pagwasak sa semento at takip nito gamit ang bareta at dinala sa kwarto ng sepulturero upang gamitin sa kanyang personal, baluktot at sexual na pagnanasa. Nang ipabatid ng mga pulis ang balita sa pamilyang Valentino sa kalagitnaan ng gabi, ang kanilang reaksyon ay halo-halong labis na pagkabigla. Hindi mapaniwala ang galit at matinding hapis na tila muling binuksan ang sugat ng kanilang pagluluksa. Ang asawa na si Raymond ay agad na sumugod sa presinto. Sa tindi ng kanyang puot at pagpipigil nang makita ang mukha ng sepulturero sa loob ng detention cell, hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. Sinugod at tinangka niyang saktan at saksakin ng kanyang mga kamao si Amado. Ngunit mabilis siyang napaatras, napatigil at hinahon ng mga nakaantabay na pulisya. "Hayop ka! Patay na ang asawa ko! Nilapastangan mo pa!" Ang galit na sigaw ni Raymond na yumanig sa buong presinto. Doon din nalaman ng mga otoridad sa gabi ng pag-aresto na ang mamahaling white gold ring na may diamante na kasal ni Clarissa ay tuluyan ng nawawala at hindi na matagpuan sa loob ng silid sa kabila ng paulit-ulit na paghahanap ng mga pulis. Sa ilalim ng mahigpit at deretsahang pagsisiyasat ng mga batikang investigador at sa harap ng napakaraming pisikal at sirkumstansyal na ebidensya, kabilang ang matibay na testimonya ni Efren, ang mga natagpuang kemikal, ang mga sirang semento sa nicho at ang mismong bangkay na natagpuan sa kanyang kama, hindi na nakaila o nakapagtanggi si Amado Pineda. Sa kanyang formal at nakasulat na pahayag sa tulong ng isang legal counsel, napilitan siyang umamin sa kanyang nagawa. Mas lalo pang naging kahindik-hindik at nakakakilabot ang kanyang testimonya nang aminin niyang hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ang ganoong uri ng krimen. Sa mga bagong libing na babae sa loob ng Memorial Park nitong mga nakaraang taon. Ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon na siya ay nagkamali at nahuli dahil sa kanyang pagyayabang. Ang mahalagang singsing naman ni Clarissa ay kanya na umanong naipagbili sa isang hindi kilalang biyahero ng alahas na dumaan sa kanilang bayan sa halagang napakababa kumpara sa tunay na halaga nito. At ito ay hindi na muling na-recover ng mga otoridad. Hindi naging madali ang pag-usad ng kaso sa mga sumunod na buwan dahil sa tindi ng emosyon ng buong komunidad sa Pampanga at ng media na patuloy na nagbabantay. Ang pamilyang Valentino sa pamamagitan ng kanilang mga pribadong abogado ay pormal na naghain ng mga kaukulang reklamong kriminal. Mga sinampang kaso laban kay Amado Pineda ay ang robbery o ang pagnanakaw na may pagwasak sa ilalim ng Artikulo 307 at kaugnay na probisyon ng Revised Penal Code ng Pilipinas dahil sa pagnanakaw ng alahas at kagamitan. Pangalawa ay ang desecration of places of worship and burial dahil sa ilegal na pagpasok, pagwasak sa nicho at pagkuha sa bangkay sa loob ng sementeryo. At ang mga paglabag sa batas penal ukol sa sexual na pang-aabuso, kaugnay ng hindi makataong paglapastangan sa dignidad ng isang yumao. Sa loob ng halos 2 taon na masusing pagliliti sa korte, hinarap ng hudikatura ang lahat ng mga matitibay na ebidensyang inihanda ng prosekusyon. Ang naging pangunahing sandigan ng mga prosekusyon upang mapatunayan ang sala ng sospek ay ang tapat at walang pagbabagong salaysay ng susing testigo na si Efren Castro. Ang opisyal na ulat ng mga pulis na nakahuli sa sospek habang pilit na tumatakas sa bader at ang detalyadong forensic at autopsy report ng mga eksperto na nagpapatunay na ang labi ng biktima ay sadyang inilipat, pinakailaman at dumanas ng post-mortem na paglapastangan.
Noong February 19, 2020, matapos sa mahabang serye ng mga pagdinig, tuluyan nang nagbaba ng kanyang pinal at walang kapantay na desisyon ng Regional Trial Court o ang RTC branch ng lungsod ng Angeles, Pampanga. Sa opisyal at totoong hatol ng korte, batay sa umiiral na batas ng Pilipinas, napatunayan nagkasala ng walang anumang makatuwirang alinlangan ng sospek na si Amado Pineda sa krimeng robbery at desecration of places of worship and burial sa ilalim ng Artikulo 307 ng Revised Penal Code. Dahil sa kawalan ng anumang mitigating circumstance o ang mga katangiang maaaring makapagpababa ng parusa at dahil sa tindi ng perwisyo, takot at pinsalang moral na idinulot ng krimeng ito sa pamilya ng biktima at sa pangkalahadang moralidad ng lipunan, hinatulan ng korte si Amado Pineda ng pinakamataas na parusa para sa mga nasabing serye ng krimen. Ang kabuang 20 taong pagkakabilanggo sa isang pambansang piitan ng walang pagkakataon para sa maagang parol o paglaya. Inutusan din siya ng korte na magbayad ng danyos perwisyo, bayad sa nasirang nicho at moral damages na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso sa pamilyang Valentino. Bagamat alam ng lahat na walang perang makakatumbas sa nawalang dignidad. Matapos ang makasaysayan at mabilis na hatol na iyon ng korte, agad na gumawa ng mga radikal at marahas na hakbang ang pamunuan ng pribadong Memorial Park sa Angeles City. Batid nila na ang kanilang pangalan at negosyo ay lubhang nadungisan ng krimeng ginawa ng kanilang permanenteng empleyado. Upang muling maibalik ang nawalang tiwala ng publiko at ng mga pamilyang may nakalibing doon, tinanggal sa posisyon ng buong lumang pamunuan at mga security supervisor. Nagpatupad sila ng mas mahigpit at modernong sistema ng seguridad sa loob ng buong ari-arian. Naglagay ng mga high-definition na 24 oras na CCTV camera na may night vision capability sa bawat sulok, eskinita at hilera ng mga nicho sa sementeryo. Nagdagdag din sila ng mga armadong gwardya na may kasamang mga canine dog na regular na nagpapatrolya gabi-gabi. At nakipagsundo sa lokal na pulisya para sa regular na pag-inspeksyon sa gabi. Ang mga lumang silid ng mga supultorero sa loob ng sementeryo ay tuluyan ng ipinagiba. Wala nang sino mang manggagawa ang pinayagang manirahan o matulog sa loob ng sementeryo pagkatapos ng oras ng trabaho. Para naman sa nagluluksang pamilyang Valentino, partikular na ang asawang si Raymond, ang sementeryo sa Angeles City ay naging isang lugar ng trauma at laging pagpapaalala sa kanila ng karumal-dumal na gabi na iyon. Dahil dito, pinili nilang hukayin muli ang labi ni Clarissa upang ilipat dito sa isang mas ligtas, mas pribado, mas marangal at mas sementadong sementeryo sa ibang lalawigan kung saan malapit ang mga kamag-anak ng pamilya. Sa isang maliit, tahimik at napaka-pribadong seremonya na dinaluhan lamang ng mga pinakamalapit na kamag-anak at ni Raymond, muling inilibing si Clarissa Valentino. Sa pagkakataong ito, ang kanyang kabaong ay inilagay sa isang modernong vault na may makapal na semento at bakal sa isang lugar kung saan ang kanyang katawan at dignidad ay hindi na muling maiisahan o malalapastangan ng anumang uri ng kasamaan ng tao. Sa wakas, ang kanyang kaluluwa ay maaari ng mamahinga ng tunay at walang takot. Ang kaso ni Amado Pineda ay nananatiling isa sa pinakamadilim, pinakatangi at pinakarumal-dumal na kabanata sa kasaysayan ng kriminalidad sa Pilipinas. Ito ay isang matinding paalala sa lipunan na ang tunay na kasamaan ay walang pinipiling lugar, magi ito man ay sa loob ng isang banal at tahimik na sementeryo. Ipinapakita nito na ang labis na tiwalang ibinibigay sa atin sa mga tao dahil lamang sa kanilang tahimik at masunuring anyo, kapag napunta sa maling kamay at baluktot na kaisipan, ay maaaring magbunga ng isang uri ng krimen na hindi malilimutan ng kasaysayan. Ang hustisya ay tuluyan ng nakamit ng pamilyang Valentino sa tulong ng batas at ng isang matapang na saksi. Ngunit ang alaala ng gabing binagabag at nilapastangan ang katahimikan ng mga yumao ay mananatili isang malaking babala para sa lahat na ang pagbabantay sa ating mga mahal sa buhay ay hindi natatapos sa kanilang huling hininga.